Magkaiba, ngunit nagkaisa tayo. Nang maupo si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2001, isa sa mga pangunahing agenda ng kanyang administrasyon ang pagpanumbalik ng usaping kapayapaan na bahagyang natigil lang sumiklab ang all-out war sa Mindanao taong 2000. Umaabot sa halos 700 kaso ng labanan o cases of violence sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng MILF. Daan-daang libong sibilyan ang apektado sa halos isang taong kaguluhan sa Mindanao. Nang naisagawa ang informal talks, minabuti ng dalawang panig na magdeklara ng ceasefire upang bigyang daan ang pag-uusap. Matapos ang ilang informal talks, napagkasunduan ng dalawang panig ang tatlong agenda ng negosasyon. Una, security. Pangalawa, rehabilitation and development. At pangatlo, ang ancestral domain. Ang tatlong agendang ito ay kailangang pag-usapan at pagkasunduan ang mga elemento sa ilalim nito bago pa man maisagawa ang formal peace talks. Unang hakbang ng dalawang panig ang pagtatalaga ng isang makabuluhan at pantay na pag-iimplementa ng ceasefire o tigil putukan. Taong 2003, nang matapos ng dalawang grupo at nilagdaan ang implementing guidelines on the cessation of hostilities na tinatawag ding ceasefire agreement sa Malaysia. Ang dokumentong ito ang nagbibigay ng guidelines o alituntunin na kinakailangang respetuhin at sundin ng dalawang panig upang maiwasan ang engkwentro at di pagkakaunawaan sa mga komunidad na maaaring mahantong sa armadong labanan. Alinsunod sa ceasefire agreement, binuo ng GRP at MILF panels ang tatlong mekanismo. Ang Joint Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o JCCH na mas kilala rin sa bansag na Ceasefire Committee. Ang Local Monitoring Teams o LMT na kaagapay ng Ceasefire Committees na kinabibilangan ng mga representante mula sa gobyerno, MILF, NGO, academe at religious sectors. Ang LMT ay kasabay rin na nagsasagawa ng fact-finding sa ceasefire committees. At ang International Monitoring Team o IMT na isang third-party monitoring team na binubuo ng mga miyembro mula sa iba't ibang bansang sumusuporta sa peace process sa Pilipinas. Matapos ang ilang buwan na patuloy na sagupaan sa Mindanao na itinuturong kagagawan umano ng tinatawag ng MILF na Lost Command mula sa kanilang hanay, binuo ng GRP at MILF Peace Panels ang Ad Hoc Joint Action Group o AJAG. Ang Joint CCCH at LMT ay mekanismo para sa ceasefire coordination. Ang IMT naman ay para sa third-party monitoring upang bigyan ng objektibong pananaw ang mga bayolasyon ng alinpanig sa ceasefire. At ang AJAG naman ang mekanismo para sa paghahabol ng mga tinatawag na lawless elements na gumugulo sa kasunduang tigil putukan ng dalawang panig. Ang International Monitoring Team o IMT ay isa sa mga mahalagang component sa ceasefire mechanism sa ilalim ng GRP-MILF peace process. Matapos na mabuo ang konseptong ito noong taong 2003, pinirmahan ang Implementing Guidelines on Cessation of Hostilities o ang tinatawag na Ceasefire Agreement. May iilang bansa na ang nagbigay ng kanilang suporta. Makalipas ang ilang taon at napakalaking kontribusyon sa GRP-MILF peace process, natapos ang tour of duty ng IMT nitong taong 2008. Panoorin po niyo ito. Ang International Monitoring Team o IMT ay isang mekanismo sa ceasefire agreement ng GRP-MILF peace talks na naglalayong magbibigay ng isang objektibo o walang pinapanigang opinyon. Ang IMT ay kinabibilangan ng mga dayuhang bansa na sumusuporta sa tunguhin ng usaping pangkapayapaan bilang mas epektibong pamamaraan ng pagkamit ng komprehensibo at pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao.
kasabay ng pagtatalaga ng Joint Coordinating Committees on Cessation of Hostilities o Ceasefire Committees, binuo rin ang IMT sa pangunguna ng bansang Malaysia. Ang bansang Malaysia ang tumatayong third-party facilitator o host ng GRP-MILF Peace Talks mula nang ito ay muling binuksan taong 2002. Itong IMT na ito, kung wala ito ay maaring mas malala yung violations ng ceasefire o mas malawak yung mga apektado ng labanan. Ngunit sa tulong ng International Monitoring Team with Malaysia as the lead country, nakasama dyan ang Brunei, nandyan ang Libya at Japan, ay napapanatili natin ang buong-buo yung ceasefire agreements. Ang IMT ang nagmo-monitor sa implementasyon ng mga kasunduan sa ceasefire agreement, maging ang mga humanitarian, rehabilitation at development projects. Ito ay kanilang iniimplementa sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidades. Pre-conflict o bago pa mangyari ang armadong labanan, during armed conflict o kasalukuyang nagkakaroon ng armadong labanan, at post-conflict o matapos ang armadong labanan. Sa pre-conflict stage pa lang, nagsasagawa na ng mga aktibidad o advokasya ang IMT upang masupil ang sanhi ng armadong konfrontasyon sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at mga armadong grupo ng MILF. Sa bahaging ito, nagsasagawa ng mga troop visits o pagbisita sa mga kampo ng sundalo ng gobyerno at MILF ang IMT kasama ang Joint Ceasefire Committee. Kalaking bahagi rin ng advokasya ng IMT ang pagsasagawa ng mga pagbisita sa mga apektadong komunidad upang makipagdialogo sa mga tao. Ang kanilang mga personal na pagbisita sa mga komunidad ay nagbukas ng magandang ugnayan sa mga lokal. Kasabay ng kanilang pagbisita sa mga komunidad, nagsasagawa ng mga humanitarian missions ang IMT gaya ng pagbigay ng serbisyong medikal at dental. At upang maiwasan ang pagsiklab ng armadong labanan, nagsasagawa rin ng mga early warning system ang IMT kasama ang Joint CCCH. Stop this fighting. That's the first thing that we want to do. We want to avoid and reduce as much casualties or if not fatality at all. Maging si AFP Chief of Staff, General Alexander Llano, ay nakita ang epektibong pamamaraan ng IMT sa pagsugpo ng kaguluhan. I had the opportunity to work very closely with the International Monitoring Team, particularly the first batch. And nakikita ako how we were able to intercede. Pinupuntahan nila mismo yung mga scenes of whether there were alleged violations at saka yung mga skirmishes or sa hostile actions between the two groups. Napakalaki yung tulong na sila through the intercession ng International Monitoring Team nahihinto or na-minimize yung mga hostile activities perpetrated by either group. Sa during armed conflict stage o kung saan may nagaganap na armadong kaguluhan, isinasagawa ng IMT ang mga sumusunod na hakbang upang mapanatili ang objektibong pagharap sa pangyayari. Kagyat na pakikipagtulungan sa Joint CCCH at mga representante ng non-government organizations na aktibong nakikilahok sa ceasefire. Pagpasok sa lugar ng kaganapan kasama ang Joint CCCH at mga NGOs upang ma-assess o tingnan ang sitwasyon. Sa punto ring ito, nagsasagawa ng negosasyon ng IMT para sa tigil putukan o ceasefire sa pagitan ng field commanders ng dalawang panig. Pag-assist sa mga pagbakwit ng mga internally displaced persons o IDPs at pagdaloy ng mga relief assistance dito. Pagtulong sa implementasyon ng isang negotiated ceasefire, pag-assist sa paghihiwalay ng field forces ng AFP at ng MILF na may kinalaman sa kaguluhan.
pag-facilitate ng pagbalik ng field forces sa kani-kanilang mga lugar, at pagtulong sa paglilipat ng mga sugatan at pagkuha ng mga nasawi sa kaguluhan. We are unable to get